Okay, pauwi tayo. Friday, kakahatid kay Mrs. So, meron tayong parang nakagawian pagkahatid, kakain ng Army Navy. Pero busog ako ngayon eh. Tsaka parang wala ako sa mood kumain ng breakfast bacon. Ngayon, nag-iisip ako kung ano yung gusto kong kainin. Nga pala, update ko kayo. Dumating na yung tent ko. Lagi ko lang yung picture dyan kung saan natin nabili. Tsaka kung anong brand. Tapos nag-search ako. Hindi ko pa na-set up eh. Hindi ko pa tinignan ko lang kung baka may punit. Wala naman. Nature hike siya. 2,000 plus, mga ganun. 2,700, 2,600, ganyan. So, ang tanong ko sa inyo, saan may pinakamalapit sa Cavite na camping site? Para matesting ko muna, para malapit lang bago kami mag-camping sa Zambales. Bumili ako ng tent kasi, yun nga, meron kaming camping. Yung mga kasama ko rin sa Bicol, kung napanood niya yung Bicol natin na video. Kasi, yung kasama natin, yung sinakyan natin, yung naka-Fortuner, nagkaroon siya ng emergency netong nakaraan. Eh kung hindi siya makakasama, wala akong tutulugan. Kasi sa kanya lang ako nakikitulog eh, sa tent niya. Kaya bumili na ako. Tsaka balak din naman natin i-try. So at least di na tayo mag-rent. Meron na tayong sarili. So saan? Saan okay? Saan maganda testing ng tent? Dito lang sa Cavite lang muna. Tapos nag-research ako ng parang mga 10 camping mistakes. Isa sa mga tumatak sa akin doon sa mistakes na yun, yung sa first time mo, huwag ka magka-camping mag-isa. Eh yun yung balak natin, para nga ma-testing natin yung gamit natin, ma-try natin i-set up. Tsaka kailangan daw, pag nag-camping ka, kailangan mainit yung pagkain mo. Parang yun daw kasi yung isa raw yun sa sense o purpose ng pagka-camping. Magluluto ka kahit pa paano, kahit sa bonfire lang, tapos hotdog on stick. So napanood ko yun, napaisip tuloy ako bumili ng burner tsaka ng cook set bago tayo mag testing, kasi kailangan natin bumili ng dry bag. Pero yung na lang, hanap ako ng dry bag na mumurahin lang, kasi ilalagay lang naman sa motor. Hindi na natin kailangan bumili ng specific para sa motor na bag, kasi hindi naman kailangan. Sige na nga, Army Navy na lang. Nung medyo malapit na, parang gusto ko na eh. Ayun nga. Tapos yung mga bag na bibilin natin, kailangan natin matesting yun bago tayo bumiyahe papuntang Zambales. Pero isasama ko si Mrs. sa panag-testing tayo ng mga gears natin. Yung unang camping natin, kasama si Mrs. Kasi natatakot ako eh. Nasobra na ako sa horror stories. Okay, balikan ko kayo. Kain lang tayo. Testingin natin. Medyo malakas yung hangin sa labas. Sa tayo kumain. Okay, so tuloy natin ang biyahe. Samahan niyo lang ulit ako. Friday nga pala ngayon. Mataas yung araw. Anong oras pa lang? 8:49. So advance ng 12 minutes yan. Pero nararamdaman ko ng init. Mainit ngayon. Gusto natin i-try yung moto camping, pero hindi tayo magpo-focus doon sa mga content natin. Depende, syempre kung meron tayong moto camping, hindi i-post na rin natin, sayang. Ma-share ko rin sa inyo. Alam niyo naman palagi ang angulo natin pag nag-share tayo. Palagi sa perspective ng beginner. Kasi since nagmotor tayo, beginner lang din tayo. Tapos magmo-moto camping, beginner pa rin. Para lang ma-share ko lang, malay nyo. Naliw lang ako doon sa ginagawa ni Teacher Ellie tsaka ni Direct Gino. Yun yung gusto ko talaga i-try, yung raw spot. Pero since beginner nga tayo, kailangan natin yung camping grounds muna. Pero gusto ko pa rin i-try talaga yun.
Sa May. April yung Sambales namin eh. May pupunta kami na Pangasinan. Eh di ba doon si Teacher Ellie? Try na rin message kay Teacher Ellie, baka may recommendation siya. Yung ano, yung pwede yung motor natin. Kasi yung pinupuntahan nila ni Direk Gino, parang di kakayanin ng skills ko tsaka ng motor. Baka pag natumba to, hindi ko na maitayo eh. Six hour ba yun? Sobra sa downshift. Fourth gear lang pala yun, akala ko fifth gear. Oops, haba ng pila. Kailangan makasingit tayo doon, baka matikitan tayo dito. Okay, hindi na tayo nakapagsalita. Na-enjoy ko dumownship eh. Ayun, so update ko kayo sa mga plano natin mag-moto camping. Medyo nagsisimula na kasi may tent na tayo. Unahin natin yung gamit. Kailangan natin kompletuhin yun. Mga essential lang. Kagaya na yung tent, meron na. Ano po ba? Yung lutuan, tsaka yung burner. Hindi ko alam yung mga tawag. Burner ba tawag doon? Tapos yung ano po ba? Higaan, yun. Inflatable na lang. Kasi kung inflatable, kung walang hangin, madali tiklopin, di ba? Maliit lang. Eh, since moto camping nga, kailangan natin yung mga compact na gamit. Pati yung cook set, yung maliliit lang kasi balak naman natin solo lang. Eh, malamang sa malamang di naman palagi sa kasama yan si Mrs. Tsaka mahina naman kumain yun. So kahit maliit lang na lutuan, na cook set, tsaka burner. Yung nakita na akong burner, yung Lotus. Parang may cover na yung mismong burner para hindi masyado hanginin. Ewan ko lang kung effective yun kasi ang basis lang natin hindi experience, kung hindi yung ano, logic lang, logic. Logic ng beginner. So kasi nga di ba, kung burner yung hanginin, tapos yung meron siyang ano, basta pakita ko dyan, may Lotus siya, parang may petals siya pang deflect ng hangin. Meron kasing nilalagay, di ba? Kasi yung mga kasamahan ko, yung burner nila may parang wall na bakal para hindi hanginin yung lutuan. So, extra pa yun eh. Kung yung mismo mong burner, may gano'n. Yung parang Lotus pa silagay ko dyan. Itanong ko natin sa mga may experience dyan kung okay ba lang naisip natin. Or burner na lang tapos yung may wall. Di ko pa alam yung mga tawag eh. Ay, so lapit na tayo. Dito na natin tapusin. So thank you ng matindi. Hanggang sa muli. Bye-bye.